guys! Nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Kit Trolye. And for today's video, today is November 12, 2023 and yun, lumabas na yung visa bulletin for the month of December and for 3 months, nagstay lang talaga siya ng December 2021, yung current na priority date. So, ayun, waiting pa rin tayo na mag-current yung priority date ko. I know, marami pa rin ang affected ng, hindi naman matawag na retro, pero yun na nga, medyo tumatagal. Sabi naman nila, parang back to ganong process, ganong katagal na process before mag-pandemic. So, expect natin na medyo patagal na ngayon, unlike before, 'di ba, na super current na may nakakaalis ng mga 6 months, 7 months, ganyan. So, ayun, waiting pa rin tayo na mag-current yung priority date ko. Pero, hoping na by January 2024 mag-move forward na yung visa bulletin. Sana wag mo na mag-backward. Sana forward naman yung mag-move forward talaga. So, yung topic natin for today is yung about nursing pa din. So, ngayon, since affected tayo ng retrogression, I know some of the agencies is nire-require nila yung mga nurses nila na mag-current bedside pa rin. Pero sa sa facility ko naman or sa agency naman namin, hindi naman nire-require na bedside. Although, ang advice nila is dapat na-practice mo pa rin yung profession mo as a nurse. Syempre, kailangan balik bedside ka ganun. Pero, syempre, iba, parang yung iniisip nila is dapat meron silang pocket money, ganyan, dapat may extra sila. And alam naman natin, pag nag-work ka as a nurse, here in the Philippines, medyo hindi sasapat, ganun. Syempre, yung babaunin mo, di ba? Pero, you know what guys, this is the right time na mag-seek tayo ng, kung gusto talaga bumalik ng bedside, this is the right time na mag-apply sa mga hospitals, either government or private. Kasi ngayon sila super open. As in, merong mga hospitals ngayon na nag-o-offer ng part-time. Even part-time, yes, nagtatanggap sila ng nurses. Unlike before, nung year ko, nung 2009 kasi ako graduate. So, nung time namin, after passing the board exam ng June, naghanap kami ng hospital, wala talagang nag-accept ng kahit part-time or staff nurse. Ang tinatanggap dati volunteer. And mind you, ikaw pa magbabayad sa hospital, sa private hospital na makapag-volunteer ka lang doon, ganyan. Ikaw naman nag-volunteer, ikaw pa magbabayad, 'di ba? Ganun ka dati. Ganun ka, as in, ang daming nurses before. Ngayon nagkakawalaan na, nag-abroad na talaga, especially sa mga kabatch ko. As in, I know some of my friends, hindi lang some, as in siguro half of my friends or college friends, college classmates, nakapag-abroad na talaga. So, ayun, medyo, this is the right time na mag-apply kung gusto niyo bumalik sa bedside. Swerte nga ng ng mga bagong graduate ngayon kasi yung mga hospitals ngayon, nag-a-accept na sila ng kahit walang experience. Unlike before, paano ka magkaka-experience? Nire-require ng hospital na dapat ma-experience daw, ganyan. So, ngayon, as in, sunod-sunod talaga yung hospitals na open ngayon, guys. Kaya, magbalik bedside na kayo kung hindi nyo kaya yung salary, since alam nyo naman, mababa, unlike sa mga BPO siguro, or yung mga nagme-medical coding, ganyan. Basta mga nag-work from home, na talagang mas mataas naman talaga kaysa sa nasa private. Try nyo mag-part-time kasi, ayun, kahit paano marerefresh kayo ng... Yes, baby. Nag-vlog si Mami. Mami. Marerefresh talaga. Halika. Mom. Mami. Siyempre, sali na naman siya sa vlog ko. So, ayun, babalik talaga yung yung knowledge nyo kapag practice nyo yung bedside. So, nag-ingay pa siya. So, yun, isa kong tip sa ngayon, kung naghahanap kayo ng bedside. Ayun, this is the right time. Lalo na kapag waiting na lang naman na ma-interview, lalo na yung mga affected ng retro. Ayun. Then, okay din na mag-apply sa mga government kasi now, yung mga staff nurse 1 position,
hindi na rin kailangan ng experience. So, yun, yung isa pang option natin is, yun, naghanap tayo ng government hospital. Kasi open na rin sila ngayon, kasi nga, ayun nga, talaga nagkakaroon ng shortage ng nurses ngayon. Regarding naman sa salary ng mga nurses sa government hospital, right now, okay na rin yung benefits ng staff nurses ngayon sa Philippines, sa government ha. Kasi nakita ko sa posting nila, parang yung, tawag dito, yung salary ng staff nurse 1 is mga nasa 36,000 yung base pay. Then for the staff nurse 2, parang mga nasa 39,000 plus. So, 'di ba, hindi na rin masama. Unlike before, syempre, okay na rin siya kahit paano. Kasi, unlike before naman, compare mo naman before na mga nasa 20,000, ganyan. At saka meron pa nga before talaga, mga nasa 8,000 lang yung salary. Parang, di ba, paano makakabuhay ng family yun. So, ngayon, kahit paano, I mean, kung 8,000, pagod-pagod ka na nga sa pamamasyente mo, tapos 8,000 lang yung salary mo, di ba? Kaya hindi mo rin talaga maisisi yung mga iba na mas pinili talaga mag-abroad. Kasi syempre, mas malaki yung sweldo doon, mas relax, ganyan. Tapos kada overtime mo may additional. Unlike dito, pagod ka na nga, napagalitan ka na nga, wala ka pang additional. Ganon. So, yun, sa advice ko sa mga, lalo na sa mga waiting na lang na ma-interview na mga na-affected ng retrogression, tapos nire-require sila ng agency nila na mag-back to bedside or kahit paano may part-time o mag-part-time sila, mag-volunteer whatever. Basta may current bedside experience. Try nyo ngayon maghanap ng mga hospitals. Kung hindi man sila nagpo-post, punta lang kayo sa mga HR kasi meron talaga guys, nag-accept sila ng mga part-time nurses ngayon. Tsaka, ewan ko feeling ko talaga mas maluwag ngayon ang makapasok sa hospital. Unlike before nung time ko na talagang wala. Kaya siguro, di ba nga may shortage of nursing kasi, well, marami nang kayong kakompetensya yung mga hospitals ngayon. Like, yun nga, yung abroad, tapos mayroon pa mga BPO na mas malaki syempre yung mga offers sa kanila. Hindi mo rin masisisi talaga yung mga nurses na mas pinipili yun. Pero, ayun nga, kung gusto nyo ma-refresh yung knowledge nyo regarding nursing profession, yung bedside, syempre kung kunyari, hospital din yung pupuntahan mo sa US or either kahit facility yan, dapat mag-experience mo pa rin yung mag-bedside man lang dito sa Philippines. Iba pa rin talaga guys, sinasabi ko, iba pa rin talaga pag ma-experience ka kasi magbaback to zero ka na nga pag nag-US ka kasi syempre medyo high-tech na yung mga ano nila doon, gamit nila doon. Tapos dito pa nga lang na hindi naman ganoon ka wala kang experience. Paano pa pagdating doon, 'di ba? Oo, napag-aaralan niyan, pero iba pa rin yung yung confident. Iba pa rin yung confidence mo kapag alam mo na sa sarili mo na alam mo yung ginagawa mo. Unlike kapag alam mong walang-wala talaga. So, ayun, ngayon, ma-advise ko lang maghanap kayo ng part-time or kung, yun nga, kung ng bedside, mag-apply kayo ng government or private hospitals, okay na rin yung mga benefits ngayon sa private. Apply kayo kung hindi, ayaw nyo talaga mawala sa work from home setup, ganyan, or mas malaking salary, try nyo mag-bedside. Try nyo mag-part-time kasi ayun nga, marerefresh kayo, magkakaroon kayo ng confidence kahit papano na nagagawa nyo to. Yun, kapag nagbalik bedside kayo, kahit papano, or mag-part-time kayo, may confidence ka na mag-IV, ganyan. Although vital signs is basic lang naman sa nurses. Pero alam mo yun, kahit paano marunong ka na mag-assess at saka kung ano i-assess mo sa patient, ganyan. So, ayun lang. Yun lang yung update ko for now. Or update pa tawag doon. Wala pa ring movement ang visa bulletin, guys. So, yun nga, we're hoping na by the end. So, ang lalabas na naman ang another visa bulletin for the month of January naman this coming first to second week of December. So, sana Christmas gift na lang ng
USCIS or ng NBC sa atin yung pagka-current, ay hindi, yung pag-move forward ng ano, 'di ba? Ng visa bulletin. Sana naman mag-move forward talaga kahit months lang 'yan. At least by January 2024 sana, no? Mag-move forward siya ng kahit ilang months lang, 3 months, ganyan, para yung pinaprocess na is papers na ng year 2022. Isang magandang ano na yon, magandang sign na yon kapag nangyari yon. So, yan lang for now. Advice ko lang, ayun nga, magbalik bedside tayo, mag-part-time tayo, i-update natin yung mga nursing skills natin, ganyan. Kasi, as preparation na rin yun pag nakaalis na tayo. So, yan lang for now, guys. Thank you for watching. Ay, ayun pa nga pala. Thank you nga pala sa mga nag-follow sa akin, sa mga nag-comment. Minsan, hindi ko na nasasagot kasi medyo busy-busy yan ang lola nyo. So, thank you pala sa pag-follow and pag-subscribe and pag-like ng mga videos. So, bye-bye!